Anong edad ka nung nakita mong meron ka palang inclination sa art? Voltes 5, yung yan ang Ano unang yung kong 19 ano drawing yan, eh, mga 19, na 1980s, 1970s, dahil lang ng mga 78 yan, 70 elementary ka pa nun? Oo, ang Voltes 5 parang grade 6 eh. Yan yung mga unang drawing ko eh. Nung nakita ko na malaki impluwensya ang cartoons. Siyempre, Pero both sides kasi ng pamilya ko, marunong. Kaso, ang side ng mami ko, ang gagaling mag-drawing eh. Kaso wala silang kapasidad eh. Dahil, pag sa art kasi, kailangan may pambili ka ng materials, pambili mga karpintero, mga ano. Pero ang gagaling gagaling. Tapos nga sa side ng daddy ko, sila naman mayayaman, nakakapag-aral, may mga pintor. So, maaga akong na-expose sa ganong klase. Akala ko noong una lahat ng tao marunong mag-drawing eh. Kaya hindi, di ba? Pag ah, bata ka, akala mo lahat marunong. Yung pala gift pala sa atin talaga kung medyo visual, tsaka observant. Dahil mabilis ko gift natatransfer. talaga yan. Yun, Bago ko na-discover na gift, lately lang eh. Dahil nag-aaral ako architecture, nag-aaral ako, pero alam mo yun, inuutusan ka sa school na ikaw taga-drawing, ikaw taga-gawa, ikaw ganon. Mga grade 4, grade 6, grade 5, doon ko lang na-discover na, ang una kong drawing, Voltes 5 talaga. Nung nakita ng lahat, nagulat. Akala ko normal lang yun. Yun ang first discovery ko na na may talent pala ako. Hindi ko alam. Tapos nga, no afterwards, nag-arty muna ako. Ang difference kasi, sabi ko parang kung mag-fine arts ako, parang pag tinawag ka, Mr. Patrick, sabi ko parang mas maganda may title. Yun lang ang ano. Pero hindi naman ako, nagnegosyo pa agad ako after graduation. Kaya, ang ibig sabihin ng negosyo yan, yung mga oo nga, cards yan. na nag-graduate ako ng RK, hindi na ako nag-board. Nagbuo ka agad ako ng kumpanya na ng to. While doing that, ang nakakatuwa kasi sa cart, nanganganak. Pag nag-exhibit, parang may yung magpapagawa, yung hanggang nakarating sa mall ang ginagawa ko, hanggang makarating na sa hotel ang ginagawa ko hanggang ngayon. Diyan lang nanganak sa cart. Pero nagdo-drawing lang ako pag anti-stress, para lang, matanggal ang stress ko. Okay. Yun lang. Kumusta naman yung negosyo mo ngayon? Ito sa mga ganun, sa mga Ano, art. ano, si, marami nagsabi, isa si Richard Buksanin, ang sabi niya sa akin na dahil arky rin siya eh. Ah, Kailangan contractor din siya. Sinabi ah, niya sa akin na, hoy, yung tawag nito, ah, last year niya yung sinabi, mag-umpisa na raw ako mag-transition. Dahil sabi ko, ayaw niya maniwalang gusto ko na mag-retire dahil nga sa dami ng consumption. Pero, parang, hindi ka ba productive para wala kang silbi kung mag-retiro ka. Tapos sabi ko, gusto ko una maging magsasaka, maging farmer. Bibili lang ng farm, tapos doon na ako. oo. Nung pandemic, mag-uumpisa na akong mag-anxiety, mag-depress. Paano? Ang hawak-hawak ko ang San Juan, ang Dagupan, ang Navotas, Valenzuela na hawakan ko. Puro design consultancy, basta yung mga politiko may papagawa. Ako mag-iisip kung ano yung pwede, ano yung gagawin. Not necessarily ako magtatayo, pero ako yung nagpo-formulate. Kunyari, yan, Parang hospital. consultancy. Kung more consultancy, more design. Mas Hmm. maganda kita doon dahil kakapiranggot lang na Oo. maganda yung PF. Nung nag-pandemic, hindi naging priority ang trabaho ko kaartihan eh. Ang naging priority, health. So lahat ng consultancy ko nawala. Ang dami. Even yung LRT2 na renovate namin eh. Hmm. Yung kulay violet, yung kulay doon nag-start. Buti-buti lang isang kong kaibigan. Marami ang difference na marami ang kaibigan eh. Nagpagawa. Nakita, alam niya maraming lalo nakukulong siya eh. Nagpagawa siya ng isang pyesa. Sabi ko, sige nga, gawin ko. Ang nag-start pandemic, January, February. Tapos nakulong ako April, May. Doon ako unang gumawa ng pyesa eh. Yun nga yung sabi mo, parang ang style, parang mahal. Parang naglalaro lang ako. Para sa akin, Ah, naglalaro lang eh. Pinost niya. Mura lang yun. Sabi ko, sige, magbigay ka na ng donasyon sa akin. Paano, pambili ko na lang ng pintura at saka
para lang maituloy. May nagpagawa na naman. Hanggang sa ano, nagulat ako buwan-buwan. Siya na yung nagbabayad ng bills ko, yung ano ng painting. 3 years ago lang yun. Mm. Akala ko okay na yun. Akala ko sa network mo, kaya nga, naipon yung mga yan, basta gawa lang ako ng gawa, para lang mawala yung ano, anxiety ko, yung depression. Malaking tulong nung ano. Tapos na-discover ko, sa architect, paglagay sa construction kasi 2D eh. Alam mo, wala emosyon. Hindi Oh, ko 2D alam, eh. hindi ko alam na kaya pala natin na ano, makaapekto ng tao sa ganyan. Hindi ko alam na may gift ako na gano'n, na pag may nakakita, naapektuhan sila. Sabi ko, nalaman ko yun nung ano na, nung dumami na, nung first year na. Then every time nakikita, sa posting, sa ano lang, sa social media lang, na ano, nagugulat sila na naapektuhan sila. Sabi ko, magandang senyalis to. Ah. Tapos na-encounter ko nung ano, 'di ba last year yan, nung nag-ano, yan yung nag-ano nag-online exhibits muna, doon muna ako nagbibigay. Dahil ang una kong online exhibit, yung kay ano yung kay, nung nag-fundraise si Lenny, dahil marami nga akong kaibigan, kasabay ko nun, sila Borlongan, sila ano, unang nabili yung pyesa ko. Sabi ko, nagulat ako, dahil ang para sa akin, gusto ko lang tumulong, pero hindi ko alam na, may saleable pala yung ano, iba pala yun, yung sellable pala yung aking mga ginagawa. Dahil kada post na bibili eh. Di ba, gift, parang sobrang Oo. swerte yun dahil Oh, tama yun. Oh. hindi man lahat ng pintor, hindi lahat ng ano, ang dami kong kakilala na ang tagal-tagal na ng pintor, hindi sila, bago sila makabenta, ang matagal. Nung una, akala ko, sa dami lang ng kaibigan ko, dahil kilala ako sa construction, kaya nabibili. Tsaka mura pa eh. Mura ko lang binibigay yan, parang 5,000, 6,000 per square foot. So magkano lang isang pyesa? Buwan-buwan, ang daming pumipila. Hanggang ngayon maraming pumila, pero nung tumaas na, hindi na binibili. Dahil kala nila hindi na ganun kamura. Nung panahon na yon, after a year, nag-ano na naman ako. Sabi ko, gusto kong subukan, gusto kong malaman yung struggle ng isang artist. Sumali ko doon sa Art Philippines, yung mga bata, Ah. na ang ginawa lang nga yung mga papel, yung mga ganun, sa process. Kaya sabi ko, gusto ko lang ma-experience na isang physical show. Pandemic pa noon after a year eh. Tapos hindi ko na maalam na yung paper nila, yung paper works, yun yung title eh. Di in-exhibit. Hindi ko alam na yung mga bata pala mga kasama. Di syempre, nung display yung gawa mo, malaki Diferensya. ang feeling ko amateur pa rin ako. Hanggang sabi nila iba na raw dahil meron ng May pinupunta ng, yung tinatawag natin, papunta na sa signature na, no? Oo, Signature na gawa. lalo na yon yung na-influensyahan ako na nung South. Layas ako ng layas. Ang dami kong isa sa libangan ko kung saan magbiyahe. Kaya ang swerte lang kasi, napuntahan ko ang Louvre. Yung Dominican Republic pala yun. Napuntahan ko yung mga yan. So, Nakalimutan pati ko yung pangalan. nakikita ko yung Picasso, yung actual, dahil pag nakita mo talagang mapapanganga ka, mamamangha ka. Siguro yun ang sobrang swerte na na bago ko nagganto, nakita ko kila Renoir, nakita ko kay Michelangelo, nakita ko ng actual, lalo na sa Roma, naglaga-lag ako. Naging nung pagka-graduate ng college, nag-SciTem ako. Sa nagka-grupo ko yan sila, yung mga sikat na sa exhibition design ako na punta, yung gumagawa ng mga Philippine Pavilion, yung mga So nakakabiyahe ko, nang libre. Nakapunta ako Europa, 2 beses ang show nila. In between, 2 show, yung premiere at ambiente. May 2 linggo na pagitan. Napapauwiin ka sa Pilipinas, tsaka ka lang babalik uli para itayo mo naman yung pangalawa. 5 taon kong ginawa na nag-backpack ako nung pagitan. Ang pinuntahan ko yung mga yung magagandang museo. Kaya ang exposure ko sa art, maganda yung naging exposure dahil hindi America ang pinuntahan ko, Europa ang na-explore ko eh. Tapos nga, pumunta ako Central Asia. Ang Central Asia, yun ang sobrang yan ang apekto
Dahil Alam mo, sa Central Island, napakaganda ng gawa dyan. Armenia, Armenia, yung Georgia, yung Arabistan, mga tan-tan ba? oo, tapos Iran, Ah, nakarating ako ah, na Iran eh. Ang babait ng tao eh. Tapos Kyrgyzstan, o gano'n. yan yung mga stand dahil yung Oo, Silk Road. Ang laking epekto noon nung grabe pagiging, yan. yung kulay, yung paano ako pumili ng kulay ko dahil sa, Mm. hindi ko alam na artist, akala ko, husaya na meron. Yung pala talaga palang may signature. Ah, Masyadong late bloomer ako na expose ako sa art pero hindi ko alam yung yung tawag nito, yung totality ng isang artist. Ang isang artist pala hindi ka lang magaling kundi yung bumuo ka ng konsepto na galing sa iyo. So, malaking malaking bagay 'yun, malaking bagay na hanggang sa Kathmandu, hanggang sa Nepal, mm. nag-Everest pa ako, lahat 'yun na may impluwensya sa nangyari sa akin sa Bhutan, 'yan yung mga kulay na maliliit. Kaya ang gawa ko ang lilit ng detalye, paano na-expose ako diyan sa Central Asia kasi 'di ba yung mga detalye Oo, nila oo, ang maliliit. liliit, sino Meticulous, kung tawagin. parang si sa Batanes dahil siya Galaren Mm. si Abad, Mm. si Pasita Abad. Nakita ko na kaya pala gano'n ang art style niya dahil din sa mga biyahe niya, dahil sa malaking bagay ang Central. Kaya pag gumawa ako, pag tinignan mo yung detalye na nakakapag-concentrate ako, paano doon ako na-expose Mm. Hindi ako doon sa brush stroke sa mga Kung titignan mo yung gawa mo, yung painting mo kontra doon sa mga ano mo, sa mga sculpture mo, laki ng diferensya eh. Ito talagang super modern na ano, pero ah, may touch of ano, yung bang makaluma rin kasi gawa ng mga base niya. Saan mo naman nakuha yung concept na yan? ito nakakatawa. Paano nga? Gusto ko rumakit. Ayun ang purpose kaya tayo nag-explore dahil gusto natin na ma kawawa yung mga tauhan ko. Dahil kung titigil ako na ang hirap ng trabaho before na every other day may deadline, gabi-gabi. Hindi Mm. ka na, masyado ka, nagka-diabetes ako, tumaas ang pressure ko, dahil nga kaka-deliver. Ay, ibig sabihin ka-deliver, kailangan magbukas ng tindahan pangalawa Ang laki ng epekto. Ngayon, yung stainless, mga malaking bagay na nasa Navotas ako, hindi ko alam na hindi ko alam na mahirap pala itong gawin. Ang nagsabi lang sa akin, yung mga, di ba lahat ngayon yung tanso, yung mga Ah, lahat yan naka-flooded ang market Mahirap daw gayahin mahirap mahirap daw yan. gayahin. Mahirap Hindi yan. ko maalam, lalo na raw yun, nagmukha raw dahil marami pang pieces doon Yung class na class yun. Yun biglang nilabas ko to, may nagpa-commission sa akin na isang tapos nagulat ako sa isang binayaran ako ng 40,000 sa isang ganyan Nagulat ako, sabi ko, ang isang cart ko, ang halaga, 60,000. Isang ganyan, nabibili ng ganon. Sabi ko, magandang racket. Yung New Star, sa Cebu, paano may mga projects ako sa Cebu na tinatayo Yung hotel na Mm. magtatayo sila ng bagong wing. Ngayon, kailangan nila ng sculptures. Ang tina-target ko kasi dahil nga sa scale ng aking mga project, gusto ko mga building ang kontratahin nagpapabid sila, sabi niya, sa kanila galing yung sardine run dahil sa Mualboal Gusto raw nila na isang panglabi. O di ako, gumawa na ang hirap lang doon, ang kailangan ko lang palang kontratahin yung buong building. Kaya nag-start ito na so gumawa ko ng maliit na gustuhan nila. Hindi ko tinuloy dahil hindi ko kayang magbenta. Dahil walang gallery na nagre-represent sa akin Ako pa lahat Meaning ako marketing. Hindi naman ako tumigil sa ginagawa ko. Ako lahat. Kaya sabi ko, mukhang kailangan pala magkaroon ng isang gallery na mag-represent sa'yo o makapag-meeting dahil hindi ako marunong magpresyo ng ganun kalalaki kung paano. Ang sayang, kaya yan na nabuo yung series, nagustuhan nila, kaya ni-rush yung first exhibit ko Dahil, para sa kanila, Sino sila yung, Ayala, sinong ano yun? si New Star, sila Ayala Land, si Robinson's Land, dahil walang may shortage sa ang target ko mga lobby, hindi yung commercial art, Mm. kundi yung malalaki. Dahil sabi ko, kaya kong gawin Hindi ko ine-expect na kailangan pala may mag-market, may Mm. mag-represent. Nakausap ko lahat. Pero hindi ko kakayanin
na walang magrepresenta sa akin. Dahil kung ako pa ang magma-market sa sarili ko, alam mo naman artist, tatawad-tawaran ka. Oo nga. Kung Totoo aanuhin yan, ka. totoo yan. Mas una akong negosyante kaysa sa artist eh. Kaya mas familiar ako kung paano Pares gumalaw. tayo. Di ba? Yung same, yung ano, yung sabi ko nga, yung akala ko, mabebenta ko yung sarili ko doon sa aking network. Hindi pala. Doon ako nag-attempt na gumawa ng bagong mundo. Ilan ang tao na 56, 55, 54, yun ang edad ko. Ma-reinvent na naman yung sarili mo na meron na naman sa ibang mundo na ginagalawan. Pag sa artist, hindi kasi hindi yung art mo, kailangan i-market mo yung sarili mo, Yes. i-package mo, dahil sa negosyo natin, alam natin kung paano mo ipipresenta eh. Kung sino yung taong nakapaligid sa iyo, kung sino, kailangan pagtibayin mo, tsaka yung credibilidad mo, yung continuity natin. Ibig sabihin na consistent tayo na alam ng market mo, makaka-deliver ka, makakapag-produce ka. So, ang ginawa ko, kinumpleto ko muna ang kapasidad ko bago ako umentra. Meaning, kinilala ko muna yung kapasidad ko. Dahil syempre, maraming artist na kaya nag-fail, limitado masyado ang pera nila. Sa isang pyesa, nasisira sila. Oo. Tama. Sabi ko, parang mahirap yata na hindi consistent dahil yung mundo na ginagalawan mga politiko, mga senador, mga congressman, mga mas matibay ang word of honor mo na pag sinabi mong yung pyesa mo lalabas yan, gaganon yan. Siguro dahil sa training na yon, mas importante sa akin yung yung may isang salita. At saka yung, bukod sa pag naging artist ka kasi makaka-produce ka eh. Ang malaki lang problema dito, paano masusustain. Mahal ang mahal ang pintura, mahal ang canvas, mahal ang Tapos ako nagtatago, hindi ako naglalabas. Iniimba ko yung mga ginagawa ko dahil para sa akin, bayaan mo na siya mag-appreciate dahil alam ko na mag-appreciate yan eh. Hindi lang sa artist maswerte na gano'n, di ba? Totoo yun. Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng itigil yung hindi ko pwedeng itigil yung negosyo ko. Pero lately, matindi yung demand ngayon kung pumapasok ngayon na ngayon. Ah, ibig sabihin ng sa art, ang dami ng exhibits, ang dami ng shows, ang dami. Dahil galing ako sa UST, so ang umampun sa akin, di ba kailan may isang asosasyon na bumaback up din sa iyo? Alam ko rin 'yon. Nag-apply ako sa atin doon sa AAP. Pero ang atelier, inampun ako yung grupo nila Baldemore, nila Orlina, nila. Sabi ko ba maganda to? Tapos at first, wala, parang saling pusa ka lang. Pero maganda yung maganda yung brotherhood na inintroduce nila. Kaya nakakapag-exhibit ako sa magandang gallery because of God, because of them. Sabi ko ba, ma familiar din ako na si Aling Lydia Velasco, kapitbahay ko dyan. Taga dyan lang siya. Kaya lumaki ko na nakikita yung mga billboard nila. Dahil yung tatay niya, ang trabaho, maggumawa ng mga billboard. So pagpapasok ako, dadaanan ko, nasa kalye yun dahil doon sila gumagawa. Silang magkakapatid. Kaya nagkagulatan kami na nung nag-exhibit, magkakasama kami. Sabi ko, ako Tita Lydia, kung alam ko lang na ikaw sikat na. Ako sana sumikat. Sabi ko, niloloko ko siya. Matindi yung exposure na nangyari sa akin. Sabi ko, parang nakaguhit na yun sa palad mo na na bandang huli malalaman mo, ay dugtong-dugtong pala yung Dito sa mga gawa mo, nakikita ko yung yung mga influence mo eh. Anong influence mo dito sa mga sa mga stainless mo? Sa stainless ko, yan more negosyo yan eh. Dahil sabi ko, alam mo mga scrap ko ang dami. Dahil nga sa paggagawa ng counter. Ngayon, yun nga, nung sinabi mo nga na kaya isda yan, nasa Navotas ako. Pangalawa, yung nag-request sa akin na, kaya siya naging modern. Paano? Pinagkasya ko yung mga scrap ko. Makakagawa ako ng mga gagandang pyesa eh. Kaso, alam mo yun, sayang naman na bibili pa ako. Dahil mas negosyante tayo. Di recycle ko. Ngayon lang ako bumibili ng pyesa ng mga bago na mga ganyan eh. Tsaka yung mga ganon. Dati lahat lang, pinupulot ko lang lahat ng scrap ko, tsaka ako binubuo. Kaya siya naging isda. Ngayon, sa travel ko, sabi nga ni si Mayora, si Tita Gia, alaga rin ako yun, mentor ako. Sabi ko, Dennis, yung hospital dyan, yung dinaanan nyo, may isang malaki dyan na sculpture, yung fountain, isda. Dahil nga botas. Yun ang unang-una kong gawa na, kaya ako ginawa, paano wala silang pambili ng
ang gobyerno, walang pambili na ano. Sabi ko, sige na nga, gawa ko lang kayo. Eh kung alam lang nila, milyon ang halaga nun eh. Wala, parang ano, parang binigay ko lang ng at cost dahil ano, nakita ng mga politiko, sabi ko, "Hoy, parang nakita ko yan sa Milan, nakita ko, eh, hindi ako umikibo." Sabi ko, "Eh, kalalayas ko, doon ang galing." Talaga naman may kamukha yan sa ano, sa Milan. Di ba mga artist naman magagaling na, Oo. magaling mga walk, pero mas masasabi mo sarili mo, pag ginano mo, pag ginamit mo yung imagination mo, pero may influensya. May Ganun. impluwensya. Medyo na ano pa, na-enhance mo pa. Oo. Eh, tapos nga, nung Manila Bank, ano, di ba nakabenta ako, nagulat ako dahil ano, alam mo, magbisita lang ako ng Manila Art. Tapos nga, nakipagkwentuhan lang ako dito kay Patrick, sabi ko ano, tapos nga, o sige, magbigay ka ng ano, late entry ako nung nakita nila yung mga isda ko, bigla lang pinasok, tapos nung biglang nabenta. Tapos ngayon, sunod-sunod na, dahil pati yung, ito naman yung cruise, may nagpa-commission sa akin, modern din. Nagulat ako, ang Ateneo, nakita yung posting ko dito. Kaya mga doon nagpagawa sila. Ano, sabi ko talaga yata nakakaguhit na ano, dahil napakahirap magbenta ng Maganda yan. eskultura. May malaki niyan, yung Hmm. bago yung Loyola House of Prayers, yung bago nila na chapel. Sa posting ko lang nakita, sa post ko lang nakita. Siguro nga malaking bagay na marami kong ano kaibigan na ano, maimpluwensya. Nagpa-commission sila na isa ng isang malaki. Sabi ko ba, magandang ano yan kung mapupunta sa Ateneo, hahanapin kung saan nila mabibili yung ano, yung maliliit na version. Marami ako nabebenta niyan. Kaya ano, nagulat. Pero ano, malaking influence yung So, traffic. meron ka rin taong gumagawa ng mga wood, yung mga finishing na wood O mo. dahil kumpleto gamit ko eh. Oh, yan. Dahil nakaka-fabricate ako ng ano, ng mga food carts. Tsaka may mga stock ako na kahoy, may mga stock ako, mga lumang kahoy, mga ano eh. Kaya malaking bagay yung profesyon na kontratista ako bago ako naging artist. Paano naipon yung gamit? Oo nga. Hindi ko inaasahan, hindi ko inaasahan na magdidire-diretso. Eh yung kasabay ko sila Boise, Villavicencio. Di ba naging artist din yan? Naging Ah, ano, isa pala yung ano, nung nadidepress kami, isa yung direction namin. Nauna siya mag-exhibit, pero hindi niya yata na-sustain dahil sa edad, dahil maraming sakit. Eh ako naman, may mga sakit din. Pero ano, sabi ko mabilis pang mag-produce, mabilis pang mag-ano. Tapos nga, nakikilala ko lahat. Tapos nga itong si ano, magaganda yung offer ngayon ni ano ni Patrick na ano, hindi naman sila lang ang gallery, pero siya yung pursigido. Siya yung ano, bugbog na every other day tinatawagan ka, kinukumusta ka kung ano yung ginagawa mo. Sabi ko, ba, ano, gusto nito. Kaya malaking bagay na yung nakaka ano sa mainstream, dahan-dahan ako nakakapasok eh. Yun nga ang difference, kaya nagulat ako na ano kung interesante ba yung aking istorya dahil ano late bloomer ako as a visual artist, dahil parang masyado akong baby, parang 2 years pa lang ako as a professional artist. pero artist ka na, hindi mo lang alam. Ah, Kasi beforehand, bago nag-pandemic, alam mo na yung dapat mong gawin eh. Kung hmm. nag-pandemic, doon lumabas lahat yan. No, nagkaroon kasi ng panahon Oo, dahil kung oo. nakita mo yung buhay ko na ano, yung pagising mo, sunod-sunod na, parang yung nagpo-produce ka ng maong sa tambak na deadline, tambak na ano, Hmm. hindi ka conscious na natatapos na yung araw mo, natatapos na yung taon mo, na lumalagpas ka sa ano, basta magandang gift itong lahat ng Hmm. ano, lahat itong Kung sakasakaling bigyan ka ng isang solo na exhibit, alin mas gusto mong i-exhibit? Yung mga paintings mo ba o yung mga sculpture mo? Isa lang ang mas pipiliin. mas ano, mas ako to eh. Mas Dahil ikaw emosyon, yan. mas 'di ba pag pintor ka emosyon, ito nagagawa ko, alam ko utak ko to, pero ito parang mechanical sa akin. Kayang gawin ng utak ko na Pero parang ang dami mong nagpo-produce ka scrap ng eh. kotse. Parang Sayang. nagpo-produce ka ng kotse na ano, yung tauhan mo nandyan, ituruan mo, gumawa ka nito, tapos ifo-form ko. Ang mangyayari kasi ako magpo-forma eh, parang sila ano eh. Tapos iiwanan ko na sa kanila, ya ano. Samantalang ito walang ibang gagawa ay kundi ako eh, yung mga painting eh. Mm. Mas ano, actually lahat naman yan ano ako eh. Pero sabi ng market, mag-concentrate ako maging ano, sculptor dito. Sabi ko, pwede naman. Kaso kung artist ka, kung visual artist ka, marunong ako mag-computer, marunong ako, yung sinasabi nga yung totality, malaki Talaga. advantage na ano eh, kaya ko Ah, magtayo ng building eh, di ba? mm. Ang masyadong ano, may hindi lang 3D eh, ang aking kayang eh ano,
ang kayang, yung laman ng utak natin, yung nagpupumilit na nagpupumiglas na lumabas. Pero ngayon, tamad ako maging negosyante. Mas gusto ko yung ano, Masarap dito. mas gusto ko. Eh, hindi ka lang mabubuhay, lalo na ano. Kasi para sa akin, ito kwento lang. Nung panahon ko, Gusto mo, ayaw na ayaw kong dumating yung Sabado, yung isyuhan ng oh, cheque. biyernes parang pinagpapawisan Yung, ako dahil yung ano, darating, naku, may makolekta na naman. Sabado na naman. ang payroll ko malaki dahil na ano, umabot ako sa 100 na tao. Ay, laki nun. Nung ginagawa ko ospital, ginagawa ko yung city hall, ginagawa ko yung ano. Doon ako nagkasakit na ano, bigla akong pumangit, bigla akong ano. Ay, ba gusto mo sumabay na ano, pwede tayo kumain muna. Sabi ko nga sa miss ko mula nung naging artist ako, nawala yung mga problema ko sa buhay. Tama yun. Noon, kailan darating materyales, kaya ito na naman, payables. Saka ako alam, pinakamahirap sa akin, saan ako magpapare-discount? Kasi hindi, hindi sa sapat. No? Magpapare-discount nito. Pag wala yung mga amo kong Chinese, mahirap. Oo. Tatawagan mo naman may yung napag-issue. Pwede ba sa next Saturday mo pasok? Nakaka-relate ako dyan sa sinabi mo dahil ano, dahil yan yung malaking rason kung bakit ano kung bakit na ang laking luwag dahil nagkakagulo to eh. Yung isang opisina ko to, nagkakagulo. May opisina ako sa may opisina ako dito, nagkakagulo sa tao. Pero pinagpapawisan ka na ng 15 at 30, Disyembre, yung bonus, yung 13th month, tapos nga, bali ba, ang 1,000,000 hindi mo makita eh. Wala yan. Isang buga lang eh. Tapos, ang isang malaking factor sa akin, yung ano, meron akong, tinanggal ko na nga yung bali, yung Miyerkules, meron akong Sabado. Biro mo ang ano, simula na nabuhay tayo, nagpapasweldo ka ng Sabado, 15 at 30, magkakaiba yan. Oo. Kaya, yun, yung sinasabi mo, yung lola ko, mayaman. Ang problema, hindi ko sinunod ko ano gusto. Gusto lang maging accountant ako, gusto kong maging ano. So hindi ako makahiram, ma-pride ako. Ang problema kasi po, may mautangan ako kaso ano, ma-pride ako na ano na naging luminya ako sa arts, pangatawanan ko. Ang problema, naging negosyante ko. Pinanindigan ko na dahil nagawa ko nung nag-umpisa akong negosyo, wala akong hiniraman. Yung alam mo yun, kung ano, ikaw mag-isa ang gagawa. Ang swerte lang, laway lang ang ano ang arkitekto laway lang at saka guhit eh. Mataas ang fee eh. Kaya yun siguro ang malaking disgrasya na nag-fabricate ako, yung parang nagmaong ka. Dadating yung materials, dadating yung hardware, dadating ang ano. So, masakit sa ulo yung naranasan ko yung sinasabi. Ilang taon ko ginawa? 30 taon na ano. Ang perks lang nga nun, syempre sa down payment, ang daming balance, ang daming iniwan na utang dahil puro gobyerno ngayon. Kaya ako nag-shift dito. Parang parang sabi ko, hindi ko na pinansan dahil hindi ka aabante kung ma-stuck ka doon sa past mo na yung mga ano mo, yung mga uncollectables mo, yung mga ano mo, 'di ba? Di iwanan mo lang siya, kikitain mo naman 'yon. Pero lately ko lang yung mindset na 'yon, lately ko lang ginawa na kung kaysa demanda ko pa, kaysa mai-stress lang ako. Inyo na dito ako tumakbo sa arts. Sa ngayon, nakikita ko, magiging established artist ka eh. Sa nakikita ko Talaga? sa nakikita ko. Base dun sa mga, kasi sinusundan din kita eh. Pupunta ka ron. Ngayon, kung sakasakali na nandun ka, ano naman ang masasabi mo sa situation ng art natin ngayon sa Pilipinas? Naaawa ako sa mga art dahil sa mga artist o sa ano? Sa artist. Dahil dahil ang warning sa akin, bago ako pumasok dito, sa mundo ng mga arkitekto, ang nagbebenta gallery, diyan ako naawa sa sitwasyon sa art natin. Dahil exposed ako sa art sa abroad na ang may power ang artist, may power na, hindi, may power na hindi ka tulad dito, para may mamakaawa ka na yung exposure, muna. Ikaw lang mumuhunan, ikaw ang sabi nga nila, aircon lang at saka pwesto at saka yung pero kaya nila mag-break ng isang artist na may potential naman.
Di ba sabi ko nga ano, kaya tinanong mo, kaya naawa ako sa sitwasyon, sana ma-expose ang Pilipinas na ano, na ang powerful yung artist. Ano ang power ng artist nasa depende kung paano mo ipapackage yung sarili mo eh. Parang unahan sa yabang Mm. na malaking bagay na ano eh. Eh, hindi man lahat ng artist katulad natin na pag naging negosyante ka, alam mo yung importansya ng image, yung imaging mo kung ano, in short yung yabang, para hindi ka apakapakan, para hindi ka Tama, oo. ano-ano. Oo. Eh ako na, sabi ko, ako naman hindi mayabang. Napunta lang ako sa sitwasyon na negosyante ko. Alam ko pag ano, pag lulukohin mo ko, alam ko pag hindi. O kung iyon na yan, pero hindi na tayo magkakasundo pagkatapos. Yun kasi ugali ko eh, na ano eh, na pera lang yan, kikitain ko. Eh pero naman yung pagkatao mo, yung word of honor mo, kung nawala ka na dyan, mahirap nang ibalik yung ano, eh maraming galleries na masabing nakabenta ng dalawa, tatlong gallery. Tapos kinausap yung tatlong artist, gallery na sila. Diba? Mm. Maraming kakalat-kalat na ganyan ngayon eh. Tapos Oo. overrated ang art. Isa pa Oo. yan. Basta luminya ako. Guilty ako doon. Luminya ako sa imaging na kaya mo i-PR ang sarili mo dahil sobra swerte, may network ka, may ano. Pero may mga artist kasi na hindi nila kaya yung gawin pero ang gagaling eh. Actually, ang daming artist na magagaling pero talagang ang nangyari lang yung network nila iba. Oo nga. Hindi katulad, ako napakabilis ng ganun ko eh. Yung dahil nga, parang hindi na tayo pinulot sa lupa. Parang ano, meron na tayong kinalagyan bago maging ano. Pareho tayo ng storya na bago ka, pagkatapos mo magmaong, meron ka ng alam, meron ka ng kinalagyan eh, may name recall ka na eh. Mm. Di ba? Eh pero sana naman, lahat ng artist gano'n. Parang ano, kumukolekta ako ng mga batang artist dahil naala. Si sino to, yung mga galing ng comics, bumibili ko doon sa mga yan dahil ano, kahit na 25 sa lahat. Pero parang hanggang hindi sila makasipa o eh tagal na nilang gumagawa. Yung mga taga ano, yung mga taga Tanay, ang dami kong binibi ano, at Tanay ba yun? Sanggono, ang Oo, dami sabi kong ko. inaano diyan, ang dami kong binibilan diyan nung ano. Eh pero nga, sabi ko, malaking bagay ang imaging, malaking bagay ang network. At kung nakikita ka, lalo na ngayon sa social media, napakalaking bagay ng itsura, kung paano mo dalhin yung sarili, kung paano dalhin yung art. Iba syempre yung magaling ka na, may dating ka pa, eh, pero doon ako frustrated sa ano, sa atin. Dahil ang daming batang magagaling eh. Marami, oo. Na sobrang dami pag na ano. Kaso lang yung exposure at saka yung ano, yung ewan ko, kung diskarte, yung lakas ng loob.